May tanong lang po ako sa inyo as we end the week. Na-experience nyo na po ba yung, alam mo yung tahimik yung paligid, pero maingay yung isip mo? Natutulog ka na, patulog ka na, pero yung utak mo daming tumatakbo, di ba? What if hindi matuloy yung deal bukas? What if magkasakit? What if yung result ng medical test na kinuha mo, whatever, positive or kung ano man yun. Anxiety doesn't need an invitation actually pag tininan nyo. Kusa ito pumapasok sa utak natin. At napansin nyo, habang lumiliit yung trust natin kay God, lumalaki yung worry. Kaya meron akong pong advice sa inyo sa unang Pedro 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. You see, anxiety grows when we feel out of control. Pagka po feeling natin, okay, paano ba to? Ang dami kong concern. Okay, and you're trying to have control po sa mga bagay. Sabi ni Jesus sa Matthew 6, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Ang ibig sabihin lang po na to, worrying is unproductive. Every time may anxiety tayo, worry feels like meron tayong na-accomplish, pero in reality, wala siyang na-accomplish. Ano? Madalas anxiety is our attempt to control the uncontrollable. Resulta nga ng mga tests and all, decision ng ibang tao, opinion ng iba and all. Pero pangalawa po, trust shrinks pag nakalimutan natin who God is. Again, lagi ko po sinasabi ito for more than 5 years, our God is sovereign. Yung plano po niya na susunod, our God is in control. Kaya sabi rin ni Pedro, cast your anxiety because He cares. Yun po yung binasa natin kanina. Bakit ka pwede magtiwala sa Diyos? Because He cares. Yes, He's in control, but He loves you as well. And then lastly po, ito po yung gusto kong i-point out. Trust is actually a decision, not just based on emotion. Trust is not saying, okay lang ako. No, trust is saying, Lord, hindi ko control yung outcome, pero kilala ko ang karakter mo. You've been faithful in the past ng buhay ko. Alam kong faithful ka ngayon at faithful ka bukas. You see, wala po tayong problema sa future if we know who holds the future. Kaya po again, ang sabi ng trust, Lord, ikaw may control at mahal mo ko. Imagine a God who's in control pero hindi ka mahal. Now, imagine a God who loves you pero wala namang power. So, ganun po yun. A God who's in control and a God who loves you. You see, peace doesn't come from having control. It comes from surrendering control. Gusto ko lang po kayong i-end dito. Ano yung mga pilit mong kinokontrol ngayon? Meron ka bang pinapakain mo ba yung fear kaysa sa faith sa buhay mo? Nagpe-pray ka ba pagising mo sa umaga na, Lord, this day is your day, ikaw ang bahala sa akin. Unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Lord, maraming salamat. Biyernes ngayon. Ang dami na namin naging problema mula Lunes. Lord, ito namang weekend na to, would you just give us, Lord God, that peace that transcends all understanding. Hindi namin alam paano kami makakalabas sa problema na to, pero alam namin na mahal mo kami at alam namin na you are in full control. So Lord, today, sinasaalang-alang namin sa iyo the rest of the day and the rest of the weekend. Ikaw pong bahala sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.